Nagsimula ang kwento sa silangang kontinente, kung saan nagbabanggaan ang hukbo ng mga kabalyero at ang mga sundalong nagtatanggol sa kaharian ng Eldorian. Sa madugong larangan ng digmaan, wasak ang mga ulo habang nangingibabaw ang lakas ng mga kalaban, at madaling napunit ang puwersa ng Eldorian na parang mga papel, ngunit hindi sumuko ang kapitan na si Serafina at hindi niya kayang iwan ang kanyang mga kasama. Pinapalakas niya ang loob ng kanyang mga kasama na lumaban pa at humanap ng daan upang makatakas, at kahit nakakapatay siya ng mga kalaban, batid niyang napakarami na ang nasawi, at halos imposible nang makaligtas silang lahat. Biglang lumitaw ang isang nakakatakot na kalaban na si Vior, isang dambuhalang mandirigma, ay humarurot papunta kay Serafina habang nakataas ang kanyang duguan na espada. Agad niyang nakilala si Serafina bilang pinuno at hinamon ito sa isang tunggalian, at alam niyang wala nang ibang makakalaban dito, kaya tinanggap niya ang hamon upang makaligtas naman ang kanyang mga tauhan. Tumalon siya upang sumalakay, ngunit naging madali lamang ito para kay Vior na humarang at gumanti ng hampas na tumilapon kay Serafina. Mabilis siyang nakabawi at nagpatuloy ang kanilang mainit na labanan, at kahit nakakayanan ni Serafina ang bawat atake at hampas, napipilitan pa rin siyang umatras dahil sa labis na lakas ng kalaban. Wala nang ibang nagawa si Serafina kundi gamitin ang kanyang pinakamalakas na teknik, at bigyan ng mahika ang kanyang espada. Pagkatapos ay buong lakas niyang hinarap ang huling atake ni Vior, at nang magbanggaan ang mga sandata, nabali ang isa at tumalsik palayo. Kitang-kita ng mga sundalo ang pagkatalo ng kanilang kapitan habang hawak ang sirang espada, at lumuhod si Serafina at tinanggap na ang kanyang kapalaran, nakiusap na patayin na lang siya ng marangal. Ngunit tumanggi si Vior, sa halip ay ngumiti ito ng nakakatakot, at sinabing dadalhin siya nito sa kanyang bahay at gagamitin sa tamang paraan. Nawalan ng malay si Serafina dahil sa gulat at pagod, at nang magising siya ay nasa madilim na kulungan na siya, nakasuot ng basahan at nakagapos ng mahigpit. Habang unti-unting bumabalik ang kanyang alaala, naalala niya ang lahat, natalo sila at bihag na siya ngayon. Nang maalala ang banta ni Vior ay nilamon siya ng takot, naisip niya kung ano kaya ang gagawin nila sa kanya. Gagawin ba siyang alipin o sasaktan para lang sa kasiyahan, at ang pinakakinatatakutan niya ay baka gusto nitong gamitin ang kanyang katawan bilang babae. Bilang isang dalagang maharlika at hindi pa kasal, labis siyang nababalisa sa isiping matitikman siya ng isang barbaro. Nalungkot din siya para sa kanyang mga kasamahan na akala niya ay pawang namatay o nabihag rin, at para sa kanyang nasasakupan, dahil kung mawawala ang silangang lupain, matutuyo ang kanilang mga pananim at mamamatay sa gutom ang mga tao. Sa dami ng pighati at pagsisisi, hindi niya napigilan ang pag-iyak, ngunit naputol ang kanyang malalim na pag-iisip nang may marinig siyang boses. Nakita niya si Circe, isang katulong na may dalang tubig, at nang mapansin ni Serafina ang mga pang-ipit at kasangkapan sa sinturon nito, inakala niyang darating na ang oras ng pagpapahirap at pag-torture. Pero ibinunyag ni Circe na narito lang siya upang ayusin at ihanda si Serafina bilang premyo para kay Haring Vior. Iginapos siya nito sa pader, na naging dahilan para manginig si Serafina sa sobrang takot kung ano ang susunod na mangyayari. Samantala, sa labas ng kulungan, puno ng pagkasabik na iniisip ni Vior ang pagdalaw kay Serafina. Bumalik sa selda, hinubaran at hinugasan ni Circe ang katawan ni Serafina gamit ang basang tela, at nagtataka si Serafina at tinanong kung bakit kailangang ayusin pa ang isang katulad niyang bihag. Sumagot si Circe na kailangan lang itong linisin dahil sa dumi mula sa digmaan, at nagkomento patungkol sa itsura nito. Inamin ni Circe na akala niya ay mas maskulado ang itsura ni Serafina dahil sa lakas nito sa pakikipaglaban, pero nagulat siya na napakababae at napakaganda nito. Nasaktan ang damdamin ni Serafina sa sinabing iyon, dahil para sa kanya, ang isang mandirigma ay hindi dapat nagpapaganda. Pero dagdag pa ni Circe, gusto talaga ni Vior ang itsura niya, na mas lalong ikinagulo ng isip ng dalaga. Habang hawak ang isang matalim na kutsilyo, seryosong binalaan siya ni Circe na hinding-hindi na siya makakalabas pa sa teritoryo ng mga barbaro. Akala ni Serafina ay katapusan na niya, kaya pilit siyang nagpupumiglas sa kanyang pagkakagapos at nanalangin na may himalang mangyari. Habang papalapit si Circe na may hawak na matalas na kutsilyo at malaking pang-ipit, sumuko na lang si Serafina at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit taliwas sa kanyang inaakala, ginamit lang pala ni Circe ang mga ito para putulin ang kanyang gapos. Pagkatapos ay ginupit nito ang kanyang mga kuko at binihisan siya ng magandang damit. Nang binuksan niya ang kanyang mga mata, namangha siya sa ayos ng suot niya, at napansin niya na amoy pabango ito.
Nagtataka siya kung bakit binibigyan ng ganoong karangyaan ang isang bihag, at naisip niya na baka inihahanda lang siya para sa isang ritual o sakripisyo. Bago pa siya makapagtanong, dumagundong ang isang malakas na ungol mula sa itaas ng kulungan, at kinumpirma ni Circe na naroon na si Vior. Maya-maya ay pumasok na ang dambuhalang hari na may mabibigat na hakbang, formal niyang ipinakilala ang sarili bilang anak ng dakilang pinuno ng mga barbaro na si Olden. Habang tinitingnan ni Serafina ang tangkad nito at mga gintong mata, napagtanto niyang hindi ito ordinaryong tao. Naalala niya ang kwento ng kanyang lolo tungkol sa nakaraang digmaan, kung paano nila dinala ang takot at sinasabing kumukuha ng puso para sa kanilang mga ritual. Sa takot na ganoon ang mangyayari sa kanya, buong tapang niyang sinabi kay Vior na wala siyang kinatatakutan at hayaan lang nitong gawin ang anumang gusto nito. Gayunpaman, nagtataka si Vior at sinabing wala siyang planong isakripisyo ang isang sariwang dalaga, at sa huli ay inamin niya ang tunay na dahilan, dinukot niya si Serafina dahil gusto niya itong gawing asawa. Sa mga salitang iyon, gumuho ang mundo ni Serafina at namula ng sobra ang kanyang mukha sa gulat at hiya. Hindi siya makapaniwala at inakala niyang nagpapatawa lang ito, pero nang kumpirmahin ni Vior na seryoso siya, tuluyan nang nalilito ang dalaga. Tinanong niya kung bakit niya papakasalan ang isang kaaway, at ipinaliwanag ni Vior na sa kanilang lahi, hindi masama ang umibig sa kalaban. Ikinwento niya ang kanilang tradisyon, na mula pa sa mga taong kuweba, ang pinakamalalakas na hari ay nagpapakasal sa mga babaeng mandirigma bilang pagkilala sa kanilang tapang at galing sa labanan. Kahit may paliwanag, tumanggi pa rin si Serafina, ngunit pinaalalahanan siya ni Vior na siya mismo ang nagsabing gawin niya ang anumang gusto niya, dahilan para mapaurong siya sa sarili niyang salita. Dagdag pa nito, hindi lang ito dahil sa tradisyon, naalala niya ang kanilang sagupaan at naramdaman niya ang tunay na dedikasyon at galing ni Serafina sa paggamit ng espada. Dahil doon, agad na nahulog ang kanyang loob, at nagpa siyang makuha ang dalaga anuman ang mangyari. Dahil sa kanyang seryosong pag-amin, hindi alam ni Serafina ang isasagot at lalo lang namula ang kanyang mukha. Nagpaalam na si Vior at sinabing hindi niya pipilitin ang dalaga, at binigyan niya ito ng panahon para pag-isipan ang alok niya. Nang makaalis ito, naiwang nakatulala si Serafina at hindi alam kung ano ang iisipin o aasahan niya. Habang naghihintay, bumalik sa alaala niya ang pangyayari 7 taon na ang nakararaan. Noong panahong iyon, inabisuhan siya ng kanyang kapatid na si Sejuus na siya ang itinalagang kapitan ng ekspedisyon sa lupain ng mga barbaro. Handa na sana siyang umalis, pero pinigilan siya nito at inabutan ng imbitasyon sa isang kapistahan. Nang magtataka siya ay pinaalalahanan siya ng kanyang kapatid na isa pa rin siyang maharlika, at dapat niyang panindigan ang pangalan ng pamilya. Dahil doon, tumango na lang siya at tinanggap ang kanyang kahilingan, at nang gabi ring iyon, dumating siya sa mansyon ni Countess Ildhol na nakasuot ng magarang damit. Pero imbes na humanga, binulungan lang siya ng ibang mga maharlika, kahit alam nilang malakas siya, pinag-usapan pa rin nila kung bagay ba talaga sa isang babaeng kasing ganda niya ang maging leader ng mga sundalo, at sinabing sayang lang daw ang itsura niya sa digmaan. Dahil sa bigat ng mga salita, lumabas muna ng silid si Serafina para huminga ng maluwag, at sinundan siya ng ilang kababaihan at inaya siyang makipag-usap. Tinanong nila siya kung hindi ba siya natatakot sa trabaho niya, lalo na't may mga kwento tungkol sa mga halimaw at dragon. Ngumiti lang si Serafina at sinabing mga kwentong barbero lang naman ang mga dragon. Pero pinaalalahanan pa rin siya ng mga ito na haharapin niya ang mga barbaro, ikinwento nila ang takot na dulot ng mga ito at kung paano nila tratuhin ang mga babaeng kawal, kaya pinapayuhan siyang huwag na lang umalis para ligtas siya. Dahil dito, pumalo si Serafina sa mesa para tumahimik sila, at buong kumpiyansa niyang sinabi na matagal nang nagsikap ang kanilang kaharian na makuha ang silangang lupain. Naniniwala siya na doon lang makukuha ang sapat na yaman at pagkain para sa kanilang mga tao, kaya kahit sino pa ang humarang, at kahit pa ang mga barbaro ay handa siyang lumaban.